party namin, sa Thanksgiving party namin. Ayos. Oo. Okay, start na tayo. Huwag na natin sila hintayin. Okay po, mag-start Go. na po tayo. Pa-open na lang po muna ng atin pong mga camera. Magpipicture lang po muna tayo mga kapatid. Ayan, nakahabol pa po ang iba. So, baliwala po tayo yung YouTube po ngayon. Recording lang po tayo. Sige. Picture po tayo. Pa-open po na yung mga camera. Ready po. 1, 2, 3. Ay, nawala yung kay Jaira. Si Jay lang nawala. Jaira. Ayan, Yan. 1, 2, 3, smile. So, Okay. bali ang ating pong opening prayer ay si Pastor Evan. Okay po? So, tayo po ay lumako sa ating praise and worship. God bless sa lahat. Wala si Junjun. Nawala. Yan si Jun. Ayun, yung si Junjun. Malabo talaga ang mukha ni Junjun. Jun, bumili ka ba sa cellphone? Saan mang sulok ng Pilipinas, saan mang sulok ng mundo, hallelujah! Today is the day that we will wage war against our enemies. Matapang po tayo because we know that the Lord is with us. The presence of
Praise God po. Sige po, Pastor Jovan po for our opening prayer. Let us pray. Father, we thank you for this evening, Lord. Thank you for your grace. Thank you for your love, for your unending love in our lives. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa ah, blessing na naman po naming marireceive through your word this evening. Father God, nasa iba't ibang lugar man kami, but we are one in spirit. Father God, we pray for all the words that we will receive this evening. Father God, dalangin ko po na ang lahat po na may tuturo sa amin, makakatulong po sa paglago ng aming spiritual, makakatulong po sa pag-strengthen sa aming mga churches. Amen. Father God, thank you po sa patuloy na paggamit sa buhay ni Pastor Sunny Boy with Pastora Mavic Ladja. Thank you, Lord, sa patuloy mo po na paggamit sa kanilang mga buhay para po umangat ang aming spiritual, magiging mas mag-grow pa po yung aming knowledge and wisdom about your word. Father God, bless all of us tonight. I pray po sa mga hindi pa po nakapasok sa Zoom namin. I pray na palakasin niyo po ang kanilang mga signal. I pray and I speak freedom po, Panginoon, para po makapasok sila sa Zoom na ito. Yes, Sa iyo po ang dalangin at papuri sa pangalan po ni Jesus. Amen. Praise God. Tagalog na Tagalog talaga si Pastor Juban. Ano, John? Kaya mo yun, John? John, Tagalog na Tagalog, di Ay, ba? basta. Ako'y magaling naman kahit apat ako magpakapampangan pa, Pastor. Kaya ko naman. Ay. Hindi nakakatuwa lang. Susunod, pag-opening prayer naman natin si Jaira. So, puri ng Panginoon. Bago ako magturo, may announcement lang. Okay, announcement natin dahil ito ay ilang buwan na rin tayo nag-MD or mentoring discipleship. So, kami ay nag-meeting, nagkaroon din kami ng realignment. At ang ating mentoring ay aming minumove tuwing Friday. Kasi una sa aking inassess, every Monday kasi ang iba back to work. So minumove ko siya every Friday na. Actually same time pa rin. Pangalawa, pinapatanggal ko yung YouTube. Why? Kasi minsan unfair din sa iba. So kaya tayo nagpa-MD nito kasi ang iba manonood lang sa YouTube so hindi ko nakikita interaction. So hindi ako nakakasigurado na may natututunan ka. So pinatanggal ko yung YouTube. At pangatlo, ang aking ipapagawa doon ay kung sino lamang yung interested, kapag hindi na interested, kahit mga pastor, ay aking papatanggal na rin sa GC. Kasi ako nagsasabi sa inyo ng totoo, hindi ko kailangan yung marami, ang kailangan ko yung willing. Kasi si Jesus ganoon din. So, kahit pastor pa siya o ano siya, pag di na siya active, papalinis ko na rin kay Micah. So ganoon tayo, ganun siguro. At saka nakita nyo naman, tayo ay on time. Hindi rin po tayo maghihintay sa kanila, kasi ito po ay libre na. Tapos pag-hintayin mo pa, tapos late ka pa. So kung hindi na talaga sila interesado, papatanggal ko rin na sila dito, okay? So kung kayo lang talaga interesado, kagaya nila Jaira, simple lang naman yung aking, yung gusto kong, pag hindi talaga makaka-attend, magsabi. Pag may reason talaga, kagaya ni Jaira, nagsabi siya. So para hindi tayo naghintay, So, kami ipag-pray nyo din ni Pastor Jemalyn kasi si Pastor Jemalyn nasa Manila na yan, nasa Quezon City na yan ngayon. Praise God. Anong masasabi mo sa Quezon, sa Manila ngayon? Malaking pagbabago Pastor Jemalyn. Buksan mo mic mo. Opo, 21 years na po akong hindi nakapunta ng Maynila. Nawala nga ako Nawala ako, Pastor. Nasaag ako. Sa susunod, ang praying ko yung lahat ng mga minimentor ko sa biyaya ng Lord. May isama ko si Junjun, si Pastor Jeban. And actually, may 5 akong slot na libre pa nga na pangano. Kaya lang, huli na yung iba Malay mo, makasama din si Jaira. Muuban, Pastor, sakay daw siya ng MRT at saka sakay daw siya ng airplane. gusto nyo next year, paglalan nyo na. So we pray na magbigay din sila ulit ng praise slot sa akin. At least makasama kayo. Iba rin kasi makapunta kasi ibang lugar. Kaya si Pastor Jebelid, puro Tagalog siya ngayon. Mapapalabot siya sa Tagalog. Di ba? So una, kumusta kayong lahat? At kinukumusta ko muna ang ating kagalang-galangang kapatid na si Kuya Aris. Kitang-kita kita.
Kita, Kuya Aris, purihin ng Panginoon. So kami ay Opo. kakatapos lang namin mag-realignment sa church. Hindi ko na rin masyado na-required yung mga worship team ko rito sapagkat ang MD kasi nilagay ko lang talaga ay mga ministry head at saka elders and pastoral staff at especially mga taga Mindanao. So ngayon yung sa Mindanao, 4 lang kayo. Si Jaira, si Pastor Juba, Junjun at saka ikaw. So okay lang yan, go lang tayo. Amen po ba? Nakapag-meeting na ba kayo? Kumusta ang inyong meeting ngayon? Nakapag-realignment na ba? Kumusta, Jaira, ang inyong prayer and fasting? Jaira, kumusta? Pwede magbisaya ha? Ayaw ka ulaw ba? Praise God, Pastor. Oh. Nagmalampuson. Sige, Tagalogin mo daw kasi mag-speed na sila dito. Ano ba yung Tagalog na nagmalampuson? Oh. Ayan si ano. Ate Jem, Tabang Jun. Jun Tabang ba? nagmalampuson, ano ba? Kasi alam na kasi dito, alam na kasi dito puson. Nagtagumpay. Oh, nagtagumpay, yes. Oh. Dito kasi mga Nagtagumpay. babae dito, alam nila puson. Puson lang. Yes po, So, Pastor. nagtagumpay. Mananagumpay, ganon. Yes, Pastor. Puri ng Panginoon. Sige. Hello, Jolan. God bless araw-araw, Inday. Day, naman di ay ka. Kumusta, Opo, Jolan? Na late lang po. Okay lang. Okay lang yan malate. Better than nawala. Sige. At ayun nga po iniling namin sa inyo, lalo na yung mga taga New Life Arsasan, pag-pray nyo yung pastora na ma-receive niya lahat yung dakan para sa inyo at may madala siyang baon. Amen? Amen po ba? Baon, hindi yung pasalubong, baon na salita ng Diyos. Amen. Okay, let's pray. Father God, let's adore the Lord. I said, let's adore God. Let's magnify the Lord. For He's awesome, He's beautiful. Lord, we worship you. We adore you. We magnify your name and glorify your name. Lord, for this wonderful evening and wonderful month, wonderful day, Lord, I just thank you. Lord, we just allow you, God, the Holy Spirit, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord, said the Most High God. Father God, give us, Lord, a clear revelation, clear understanding as we partook and partake in the realm of the Spirit. I pray, Lord, sa online mentoring, ka-MD namin, I pray that the same Spirit, Lord, our Lord, we will receive one another. We will partook in heaven. Our life will never be the same again. At ang bawat church nila, Jaira, Church Panginoon sa New Life Pungpung, New Life Arasasan, sa bawat leaders na nandito ngayon, I pray na, Lord, our life will never be the same again. I just thank you, Lord, for the open heaven, Lord, sa online mentoring, Lord. Lord, I just thank you, Lord, because every time open ang heaven, Lord, every time open ang heaven, bukas ang kalangitan para sa amin. Lord, ang pagpapala at higit sa lahat, ang fresh revelation ay malayang nakakadaloy sa buhay namin. Lord, ang aming puso, Panginoon, ay yung pagharian at pangunahan mo ang aming pag-iisip. In Jesus' almighty name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ng Lord. Okay. Ang ating topic po sa gabing ito is talking about the heart is the root. Character is the fruit. Amen. Sino pong naniniwala na ang Lord ay nakatira sa ating puso? Naniniwala ba kayo? Sino naniniwala doon? Ang Lord daw po ay nakatira sa ating puso. Naniniwala kayo? May scripture ba yon? May scripture ba na nakatira siya sa ating puso? Sige, Bible teacher. May scripture ba na nakatira siya sa ating puso? Okay, sige. Sino nakabasa ng New Testament? Sige. Sabi ko, may scripture ba na nakatira siya sa ating puso? Jun. Alam mo, may scripture Pastor, ba? naalala ko na, Pastor, minsan mo lang naturo sa akin. Minsan mo lang naturo sa akin yan, so hindi ko yan makalimutan. Si Lord, si Jesus is nasa langit. Hintay siya kanyang pagbabalik. So ang nasa puso is yung guide na lang sa Holy Spirit, yung lang na po, Pastor. Wala si Lord sa puso, kasi kung nandito si Lord sa puso ko, hindi na ako magkakamali. Hallelujah. Praise God. Meron bang makapagano? Sabi ni Jude, wala. Okay, Jaira, anong masasabi mo, Jaira?
Sister Jaira. Tapos si Jolan. Jolan ha. Ano masasabi nyo? Sa akin, Pastor, may similarities naman po kay Kuya John, no? Alam naman po natin na ay hindi sa akin lang po may No lang. similarities kay Kuya John na yes, kung nasa puso natin si Lord, hindi na tayo magkakamali. And then Okay. yung nasa puso natin, kung sinasabi natin nasa puso natin si Lord is yung Holy Spirit, yung conviction, kumbaga, Pastor. Okay. Ang ganun po. So, ibig sabihin, hindi pala, ibig sabihin, hindi pala tama yun, yung ang Lord ay nasa puso. Jolan, gusto ko lang kayo marinig. Jolan, where na ikaw? Ayun, si Jolan. Para may ginagawa yata ito. Jolan? Inton, magstataas ka ng kamay? Okay, go. Inton, sige. Opo, Pastor, opo. Sige, go. Sorry po. Ayan. Isinton muna Jolan bago ikaw. Sige, Inton, ikaw. Pastor, yung akin ay yung amin biblical. Sige, go. Ephesians 3:17 po. Ano sabi? Palagay? Christ may dwell in your hearts through faith. Yan! That ye being rooted and grounded in love. Yes, Talaga, biblical meron pa. tayo po tonight. Meron pang verse. Meron pa. Nasa 10 yan. Talatang verse. Sa heart pa rin. Isa pa. Sa akin na, tinatay ko songs. Meron pa ba? Talking about heart. Jolan, ikaw, Jolan. Naghanap na sinto ng heart. Go. Based sa 2 Corinthians 6:16, actually yung Bible ko po kasi Bisaya. Okay lang, sige. Ano ba to? Okay lang. Kailangan Bisaya yung sige. I-translate na lang nato. sa 16, ug unsaon man pagkaangay sa templo sa Dios o ban sa mga larawan. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi matud pa sa giingon sa Dios. Magapuyo ako kanila ug magalakaw sa tiliwala nila ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan nako. Praise God. Tagalogin mo daw yan. Jolan. Ano sabi niya? Okay. So, ibig sabihin, ang Diyos ay nasa kanan ng Panginoon. Wala naman, given naman yun, di ba? Pero ang layo lang talaga ng Lord ay kasing layo lang ng puso. Kaya ka tayo nanalangin. Pangalawa, binanggit nga ni Inton, Ephesians chapter 3 verse 17. Pangalawa, sa Roma chapter 10, Pastor Juban, nabasa mo ba yun? Pakibasa nga. Pag yung magpapatanggap tayo, yung magpapareceive tayo sa evangelism, when you believe with all your heart. Tama? Nakalagay po ba yun? Tama po ba? Yung nagpapatanggap Pastor Jamelin? Believe with all your heart. Di ba? So, heart pa rin gamit. At talking about doon sa pinaka-center ng Bible, yung the 2 commandments, heart pa rin ang ginamit. Kaya nga, the heart is the root. Kaya nga, out of the abundance of the heart, the mouth speak. So, Jolan, tingin ka sa akin. Kung ang Lord, si Jesus ay nagahari sa atin, kasi kung nasaan si Lord, naroon ng Holy Spirit, hindi mo siya pwede pag-iwalayin. Kasi they are Trinity. They are Trinity. Kung nasaan ng Lord, naroon din ng Holy Spirit. Kung nasaan ng Word, naroon din ng Holy Spirit. Out of the abundance of the heart, the mouth is speak. Amen. Nag-agree po ba kayo? Amen po ba? Kaya nga yung talagang pinagarian ng kingdom, ang unang pinagarian ng Lord yung puso. Kasi ito po talaga ang agree ba kayo na kung ano yung ano yung laman ng yung puso, yun ang galaw mo? Agree? Agree ba? Hello. Simplihan ko na naman. Kapag tumibok ang puso, di ba? Tama ba, Jolan? So, puso pa rin. Natawa na naman si Kay. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Di ba, Irish? So, ibig sabihin, yung heart. Amen. So, the heart is the root, character is the fruit.
So kung ano yung bunga, kung ano yung root, yun ang bunga. Amen. So sa gabing ito, I pray with all my heart na bago kami umalis ni Pastor Jamalin, ay bawat isa sa atin ay bumalik. At ang tunay uh, na pinagharian ng Lord, yung heart niya, or the word kingdom means paghahari ng Lord. Kunin niyo ito, napapakinggan niya ang boses ng Panginoon. Sino dito narinig niya ang Lord na nagsasalita? Oh, kasi meron tinatawag sa Bible, audible voice, still small voice, rhema word, at saka mula sa Logos, meron tinatawag na audible voice, still small voice, and rhema or revelation. Yung panglima yung tinatawag nila the now word. So, starting this month, I pray sa bawat leaders na nandito ngayon, ang ating hiling is marinig natin, makinig ng klaro ang Panginoon lagi. Nakikinig po ba kayo maigi? Ano yung direction niya sa atin? Hearing the shepherd voice is the top number 1 essential. Iris, sabayan mo ako ha. Hearing the shepherd voice. There's a 5 enemy. There's maraming enemy. The voice of the flesh, the voice of the emotion, the voice of the word, and the voice of the Satan. At merong voice, the voice of the shepherd, walang iba kundi ang Lord. Amen po ba? So, pag hindi mo alam i-distinguish ito, ay hindi mo alam paano ito tignan, Akala mo voice ng Lord, pero yung pala boses mo. Clear po ang Bible dito eh. Sabayan mo ako, Irish, John 10:27-28, Tagalog version. Anong sabi diyan? Pakibasa, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Tama? Sa English, my sheep hear my voice. Una, nakikinig. Pangalawa, nakikilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Lahat ng pinagharian ng Panginoon, yung puso, pinagharian, yung heart, nakikinig sila kay Lord. Amen po ba? At ang sabi ng Lord, tingnan niyo po yung next verse. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Amen. Amen po ba? So, hearing the shepherd voice, hanggang ngayon ang Lord ay nagsasalita. Bakit hindi natin narinig ang voice ng Panginoon? Sa tingin nyo? Because we are too busy, kaka-TikTok, kaka-scroll, kaka-Shopee, kaka-Lazada, kaka-Temu, at kung ano pa. Nakikinig po ba kayo, Maggie? Bakit hindi natin marinig ang voice ng Lord? Ibig sabihin, pag di ba natin marinig ang voice ng Lord, wala ng Lord, is not true. Kaya hindi natin marinig ang voice ng Lord, hindi natin siya priority. Amen? Pastor Jovan, Jeremiah 29 verse 11-13. When you seek me, tingnan nyo po anong pagsisik natin? When you seek me, Jeremiah 29:11-13, Jolan at saka Jaira, when you seek me with all your heart. Heart ang gamit doon. And you will found me. Amen po ba? Hello, nakikinig po ba kayo maigi? That's why ang paglapit kay Lord ay kasama ang buong puso. That's why love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen po ba? Love the Lord your God with all your, quote-unquote, heart. Amen. With all your, sabi, heart. With all your soul. With all your, tawag dito sa Tagalog kasi, buong puso at buong pag-iisip. Amen? Nakikinig po ba kayo maigi? That's why tonight I pray by the guidance of the Holy Spirit. Habang January pa lamang. Lord, I want to hear more of you. I want to see you. I want to feel you, Lord. Touch my life, touch my heart, touch my mind. Lord, direct me. Lord, redirect me. Lord, realign me. Lord, move in my life, move in my family, move, Lord, in my ministry. Lord, I pray that this year, Lord, sasabihin natin, Ama, this year, I will never be the same again and never ever be the same again. There's a Holy Spirit na naghihintay ngayon sa atin habang tayo nakikinig. Pero ang Holy Spirit na sa oras na ito,
na naghihintay sa atin. Hinihintay lang tayo ng Holy Spirit. You need na magdesisyon. Sabi ko, you need na magdesisyon. Pasign na natin again. KMD. Micah, pakituloy na. KMD. Makinig kayo maigi. If you are not fed, if you are not spiritually fed, or sa isang salid pa-close parenthesis, if you are not led by the Spirit, you will be emotionally led. And it's so danger na tayo bilang mga leader na namumuno ako, gumagalaw tayo dahil sa emotionally led. Paano mo nalaman na ikaw ay emotionally led? Makinig. Kahit saan-saan, pakinggan yung mga pastor, kahit saan-saan, makinig, napunta ka. Hindi lahat pupuntahan mo. Kung ano lamang yung calling mo, Jaira, kung ikaw ay prayer warrior, worship team, mag-stick ka doon sa calling mo. And the Lord will bless you. If you are not spiritually fed, amen, you will be emotionally fed. If the word of God doesn't lead you, if the word doesn't lead you, your feelings will. Okay? Stay rooted in Scripture. I love you with the love of the Lord. Sa taong ito, Jaira, 3 beses dapat natin mabasa ang Bible. Nagbigay ako sa inyo ng, 3 beses. Okay? Una, read the Bible. Pangalawa, meditate the Bible. Pangatlo, study the Bible. Study at saka idugtong mo slash I apply. Sa isang taon, dapat nakakatatlo tayong pagbasa ng Bible. At hindi na mahirap ngayon magbasa ng Bible, Pastor Jovan. Meron ng audio Bible. Alam niyo ba yung audio Bible? Pag pinindot mo audio Bible, tapos mo kagad yung Book of John. Isang araw lang, tapos mo ng Book of John. Amen? Kasi ang iba talaga, kapag naglalaba ka, tapos mo ng Book of John. Amen? Ibig sabihin, nakaread ka na. Now, ang matindi niyan, sa gabi ka mag-meditate. Sa umaga, naglagay ka 5 chapter, audio Bible. Sa gabi, mag-meditate ka sa gabi bago matulog. Amen? Tapos pagka umaga, ganun. Hanggang sa maging familiar ka sa voice ng Panginoon. If you want to hear God's voice, go to the Scripture. Go to the Scripture. Lagi balik sa Scripture. And I'm excited ako para sa araw ng bukas sapagkat I do believe merong sasabihin ng Lord sa iyo at sa akin. Lalo na sa amin nila Pastora Gemalyn. Ang sabi diyan, feed on true daily. Mga dear leader. Mga dear leader, mga leader, dapat feed tayo. If you are not spiritually fed, you will be emotionally led. Kaya nga, if the word doesn't lead you, your feelings will stay rooted in the Scripture. Kaya KMD, pakinggan niyo ako maigi. Kasi first month pa lang, I hope wala na ng burnout sa inyo. Noong December, Jolan, buhay na buhay lahat, di ba? Jolan, pansin mo ba pag December? Pati yung mga nangamatay na mga kaluluwa na buhay. Pag sinabi ko, yung mga nag-backslide, nabuwi. Balikan lahat eh. Alam mo kung bakit? Makinig. Doon kasi sila nabubuhay. Kapag may palaro, may pagkain, may exchange gift, doon sila nabubuhay. Pero pagkatapos noon, wala na. Bilang mo, kayo lang ulit. Pag binilang mo, pagtalikod mo sa araw ng linggo, Jolan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hala, 25 na ulit tayo. Pero pagka 28, Thanksgiving, daghana. Kasi yun ang pagkain nila. Yun ang buhay nila eh. Amen? Kaya nga, makikinig ba kayo na ministry? Yes, I hope this month, hindi wala pang burnout sa inyo. Hindi pa kayo nabe-burnout. Ministry without abiding leads to burnout. Kailangan lagi tayong nag-abide. Lagi tayong nag-abide. Mga pastor, huwag niyo kakalimutan, kasama na ako, lagi tayo out. Huwag mo kalimutan mag-abide. Kahit nakikinig kayo sa akin every Monday, tapos imumove ko na ng Friday, huwag niyo kalimutan mga leaders mag-abide sa word. Ministry without abiding leads to burnout. At pag na-burnout ka, no fruit, at lalabas nito, mga anak ito ng katakot-takot ng hidden sin, and hidden sin produce spiritual dryness. Nakikinig. Okay, Baika, pakitulong nga ako. The Lord leads me, pakita ko lang sa inyo. Kaya nga dapat ang pusong ito may laman. Kasi pag walang laman ang puso nito, ano sabi sa Bible? Mateo chapter 12, Sister Micah, 43 to 45. Gusto ko ilagay nyo. Wala lang dito. The Lord direct me. Ulitin ko po, nagkakaroon ng dry. Sino nakabasa sa scripture sa Bible, habang hinahanap ni Micah, na
pagka ang isang tao, Matthew 12:43 to 45, pag ang isang manampalataya na tumanggap siya kuno at walang ito nakalagay diyan, at yung masamang espiritong lumabas sa kanya ay hindi kagad yun aalis. At yun daw po ay paikot-ikot lang sa ilang. Nakuha? At bibisitahin niya. Tingnan, meron ba ka? Okay, pakibasa nga. Jun, pakibasa nga kapatid kong Pogi. Jun. Basa nga, Jun. Kita ba, Jun? Mateo 12:43-45. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingalan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya ay makita itong walang laman, malinis at maayos. Sabi. Ano sabi diyan? Alis muna. Aalis muna siya at magsasama ng panangpitong espiritu mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Amen. So ang Lord ay di aksidente sinulat yan. Kaya nga tingin kayo sa akin, Julan. Napansin nyo, Jaira, may kilala kayong born again kuno before, tapos wala na kay Lord, nakita mong buhay ngayon, mas masaol pa kayo sa dati? Nanlalaki, ang iba, naging baklaan na, ang iba, kung ano-ano nang pinaggagawa. Yan, totoo yan, yung scripture na yan. Kaya nga, ang sabi ng Lord, the heart is the root. Kung ang puso po ay dapat punuin mo ito lagi ng salita ng Diyos, ng presensya ng Panginoon, pupunuin mo lagi ito ng pagmamahal ng Diyos. Sapagkat, ang sabi sa Mateo chapter 12:43 to 45, Jaira, pag wala daw pong laman, Jaira, magsasama pa siya ng 7 na mas masama pa, at yung taong yon ay nagiging mas masahol pa kaysa dati. Nakikinig po ba kayo maigi? That's why tayo bilang mga pastor, kailangan natin i-check ang ating sarili. Kaya huwag isipin ni Numan ang sabi sa Bible na tayo nakatayo pa, baka tayo nakabuwal na. Ministry without abiding leads to burnout, no fruit, hidden sin, produce spiritual dryness. KMD, pag sinabing KMD, mentoring discipleship, the deepest level of fellowship with God is where He revealed His heart. Ang pinaka deepest is yung re-reveal ng Lord yung heart sa iyo. Amen? Sino sa inyo rito pag nagpe-praise and worship ka sa kwarto mo, alam mo parang hindi ka matapos, naiyak ka lang, minsan nag-groaning ka lang, naiyak ka lang, minsan wala kang masabi, naramdaman mo yung kwarto, parang ang langit ang lapit-lapit sa iyo. Amen? Ang Lord ay nagipag-fellowship sa iyo. The deepest level of fellowship with God is where He reveals His heart. As we spend time with God, we will be able to do what He called us to do. Amen po ba? Magagawa po natin yung ipapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po yung kami rito may mangyari sa amin anointing of oil. Anointing of oil means God is empowering you for you to able to do your divine assignment. Kayong sa amin din ngayon, January tayo? January 25, meron kami anointing of oil, all leaders, anointing of oil, because we do believe that anointing of oil means empowering of God, Holy Spirit, for us to be able to do our God-given assignment. Amen po ba? Kaya nga, dapat lagi tayong puspos. Mga pastor, pakinggan nyo kung may okay lang, okay yung mga natin ha, pero dapat lagi tayong puspos. Sinasabi ko nito sa sarili ko, watch yourself, guard yourself, bantayan mo yung sarili, watch yourself, bantayan mo yung sarili. Pag ikaw ay hindi na kumakain, Pastor Juman, hindi na nagde-devotion, Pastor Juman, bantayan mo sarili mo. Bantayan mo sarili mo. Baka, makinig, baka ikaw ay pinupulutan ng spirit of python. What is the meaning of spirit of python in the Bible?
Python means sawa, syempre naman. Amen po ba? At ang python, Jolan, magkaiba sa cobra, sa banakon. Ang banakon manunuklaw, pero sumusubo din talaga siya. Pero ang spirit of python, ito yung dinideploy ni Satanas sa mga churches, sa mga pastor, sa mga leaders na hindi sila aware. Tandaan nyo lagi, isa sa quotation na nabasa ko, if hindi ka kayang patamaan ni Satanas, if hindi ka kayang ibagsak ni Satanas sa mga takot-takot na problema, Pastor Jamalin, gagawin niya kayong busy. The best trap ng enemy na ginagawa niyang weapon para sa atin, gagawin kang busy. Kaya the deepest level of fellowship with God, pakinggan niyo kung maigi, where He reveal His heart. Kaya nga mag-spend time tayo sa Lord. This year, Pastor Juban, mga nagtuturo sa unahan, mga nagpapaawit, I love you with the love of the Lord. Amen? Spend more time in the Word of God, mga kapatid. Spend more time sa inyong personal devotion. Huwag kayong magagalit sa amin, ha? Huwag kayong magagalit sa amin pag lagi kami nagpapaalala sa inyo. Pag lagi kami, sapagkat napakapalad mo pag may nagpapaalala sa iyo. Amen. Sapagkat makinig, the moment hindi ka na nagde-devotion, makinig. Tapos makinig, tumatayo ka, alam mo sa sarili mo yon. Alam mo, nagkakapuspusan pero ikaw hindi kapuspos. Amen? Kaya nga, bago platform, secret place muna. The deepest level of fellowship with God is where He reveals as we spend time with God, we will be able to do what He has called us to do. Heart. Kaya nga, the heart is the root. Bago character. Character, hindi lang basta yung attitude, yung character means yung gagawin mo, yung narinig mo sa Panginoon. Makinig, ito yung tinanggap ko kay Lord kanina lang. Ito, glory be to God. Sabi niya, anak, alam mo ba yung character is your assignment? Sabi ko, yes, Lord. Sabi ko, assignment. Ano yung assignment? Assignment mo, Mateo 28:19-20. Character means the Great Commission. The root is when you spend time kay Lord. Amen po ba? Our intimacy. Ang root is discipleship. Amen. Nakikinig. Narin po ba kayo maigi? Now, para tayo maging effective, kahit hindi nyo sagutin, paalala ko ulit na ganito, Jolan, Jaira, mga pastor, if ang church natin, paalala ko lang, ay wala ng Jesus Pattern Ministry, hindi nag-Jesus Pattern Ministry, may problema ang heart niyan, may problema ang root niyan. At pag may problema ang root niyan, walang idadagdag sa iyo si Lord. Walang provision. Anong ibig ko sabihin sa inyo? Huwag tayong mag-expect this year pagka yung ginagawa natin hindi pinapagawa ng Lord. Ano ba saan lang tayo babakapan ng Lord kapag ginagawa natin yung assignment na pinapagawa sa atin ng Panginoon? Ano ang assignment na pinapagawa sa atin ng Panginoon? Tingin. Go and make disciple. If ang church, kunin nyo lagi tingin kay pastor, if ang bawat isa sa atin hindi nag-evangelism, walang isusupply sa'yo si Lord. Walang isusupply sa'yo, Lord. Teaching is good, pero sinong tuturuan mo? Nakikinig po ba kayo maigi? Kumusta inyong evangelism? Kumusta inyong evangelism? This month, nailagay nyo ba yan sa kalendar nyo na mag-evangelism? Ito, glory be to God, Glory be to God. Kami mag-asawa, I just thank the Lord every week nakapagpatanggap kami ng kaluluwa. Lagi may dinadagdag ang Lord na bago. Why? Pastor Jamil, hindi kami nag-i-stay sa church. Nakita nyo naman, umiikot kami. Why? Kasi makinig. Naunawaan ko sa maagang panahon, the Lord will release His backup pag ang ginagawa ko ay yung pinapagawa niya. Wow, niyo po ba yun? Kaya nga, ang Lord ay magre-release lamang, Jolan, Jaira, ng cheque na galing sa kalangitan pag yung ginagawa mo ay project niya. Proyekto niya. Tama? Nakikinig po ba kayo maigi? Tingnan niyo po ang mga context kasi papasok na ako sa character. So, the root, what is character is our divine assignment. Character. In Matthew chapter 9, 35-38, tignan natin, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga,
ipinangaral ang magandang balita. Ano daw, anong teaching, Jaira? Anong teaching? Magandang balita. The gospel of the kingdom. Magandang balita sa paghahari ng Diyos. Tingnan niyo po itong pinaka-accurate context. Paghahari ng Diyos. Tingnan niyo, anong ginawa? Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito at hindi alam ang gagawin. Ito ang karakter ng Diyos. Maya-maya gusto ko po pagbigyan diinan nito maya-maya. Ito yung heart ng Lord. Ang heart ng Lord, makinig. Ang heart ng Lord, given na yung is to save the mankind. Given yun. Ang pinaka-heart ng Panginoon, makinig, kunin nyo ito. Ang pinaka-puso ng Panginoon is go and make disciple and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you. Tingnan niyo po ang kalakip ng pangako nun. And surely I am with you to the very end of the age. Nariyan po ba kayo maigi? Ibig sabihin, makinig, the Lord will back up you. That heaven will be open, Pastor Jamalin, Pastor Juman. If ang ginagawa mo, pag nag-evangelism ka, tingin, the Lord will open the heaven. Pag sinabing open heaven, hindi lang blessing. Pag ikaw ay nag-evangelism, the Lord will open the heaven. Ipang heaven ay open, makinig, revelation ay parang laging sariwa because the heaven is open. Naalala, tingin sa akin kayo mga pastor, mag-agree kayo. Naalala nyo nung kayo bago-bago pa. At dahil doon kayo in love pa kay Lord, nung tayo in love pa kay Lord, para bagang ang dali lang mag-meditate ng scripture. Pero habang tumatagal, nagbasa ka ng scripture, walang pumasok sa'yo, makinig, nakakalungkot. Alam mo, nagsasara ang heaven. Alam mo kung bakit? Pag hindi mo priority ang Diyos at hindi mo ginagawa ang pinapagawa sa'yo ng Diyos, the heaven will be closed. Ay, kinig po ba kayo maigi? Amen? Kaya nga, tingin sa akin, tingnan niyo po ang ginawa ng Lord, nagbigay siya ng example. Kaya't sinabi niya, 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming anihin. Diyan sa Tagwait, napakaraming anihin. Amen? Sabi ko, napakaraming anihin. Mag-evangelism tayo dyan pagdating namin din. Amen? Karoon tayo ng evangelism. Amen po ba? Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Alam mo saan yung mga mag-aani? Nandoon, nakapokus sa drums, nakapokus sa guitar, nakapokus sa dance, nakapokus doon sa mga makinig. Ang problem niyan, ang tawag diyan comfort zone. Tingin kayo, tingin. There's no miracle, supernatural miracle na makita mo sa loob ng church. Di ka gaano makakita niyan. Saan mo lang ito makikita? Pag lumabas ka. Noong lumabas kami ni Pastora, speak kami doon sa Santiago. Alam mo, kasi question and answer, nagtanong siya. Meron doon nag-confess, dati siyang tibo. So nag-confess siya, na-reveal. Biruin mo, yung topic lang namin na-reveal and then pinag-pray ko siya. Amen? And then nag-church siya. Amen po ba? Kung nag-stay lang ako sa loob ng church. Nakikinig po ba kayo maigi? That's why let's always go back to the Jesus Pattern Ministry. Please, I love you with the love of the Lord. Ang realignment, let's go back to the Jesus Pattern Ministry. Jesus preach and teach about the kingdom. Huwag niyo kalimutan ito, i-teach niyo, i-preach niyo yung about the kingdom. Huwag niyo kakalimutan. Root is discipleship, Jolan. But fruit, Jaira, is winning people. Pastor, bakit hindi winning soul? Di ba kayo nagtatanong? Bakit hindi winning soul? Sige nga. Di ba pag tayo umayo, saan kayo pumunta? Mangitamig kalag, magdalamig kalag sa Ginoo. Tama ba yon? Yun ang problem, Jolan eh. Kasi kalag yung dinalam, wala tuloy sa loob ng church. Kasi kalag lang eh. Ang pinaka-accurate na word. Di ba? Ang pinaka-accurate na word, Jaira, more young people added in the kingdom of God, more men and women and children added in the kingdom of God. Now, pagka sila'y na-add na sa kingdom of God, siyempre people sila. Pag yung people is a man, yung people meron siyang soul at meron siyang spirit. Kaya nga minsan yung naturo sa atin, more soul added in the kingdom of God. Kaya hanggang ngayon, 25 lang kayo.
Kasi more soul added in the kingdom of God eh. So the accurate word is more people or men and women added in the kingdom of God. Amen. Accurate ba? May natutunan. Amen po ba? Pakita ko sa inyo. Sino nag-agree dito for the sake na sa na ang unang preaching ni Jesus is hindi prayer. The first preaching ni Jesus, Jaira, is talking about the kingdom. You want to see? Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikuran yung mga kasalanan, at malapit na dumating ang kaharian ng langit. The first preaching ni Jesus is talking about the kingdom. The word na pagsisisi, what is the meaning ng pagsisisi? Jaira, kunin ito. Repent means, alam na namin ito ni Jaira kasi nagtutuloy ito sa mga yun, is to change your mind. Tama? Or metanoia. Tama ba? Tama, agree? Thumbs up nga. Thumbs up. Jaira? Pero mga taga-TGC, alam na nila ito. So, tama yun, walang mali. Pero dagdag mo ito, Jaira. The word repentance, Jaira, is to repent. Sulat mo muna, capital R-E-P-E-N-T. Re means, Jaira means to return. Re means to return. Pent, Jaira, means to go back to the original plan, purpose, and intent sa iyo ng Diyos. Amen. That's the word repentance. That's why repentance is not 365, but repentance means 185 degree. 185 only. Amen. Nakikinig po ba kayo maigi? So, merong plano sa atin ng Lord. Pakita ko pa sa inyo na yung Mateo chapter 4 verse 23 to 25. Anong sabi diyan? Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Ano ulit ang tinuro, Pastor Jamalin? Nagturo siya sa mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol saan daw? Sa paghahari ng Diyos. Amen? So itong Ruth, pinagaling din niyang lahat ng uri ng sakit karamdaman ng mga tao. Gusto ko kayo encourage. Kung ikaw, Jaira, ay nakakita ka kay Lord ng mga pangitain, makinig, mas mahasa ka pa pag lumabas ka. Sabi ko, mahasa ka pag lumabas ka. Huwag kayo masyadong mag-stay sa loob ng church. Nakita nyo si Jesus nag-stay sa church? Wala. Ang mga apostol, nakita nyo nag-stay sa church? Wala. Let us all go out. Anong kapangyarihan nito? Anong makikita natin dito? Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya dinala sa kanya ang lahat ng may sakit, ang mga nahirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, may mga epilepsya, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. Okay, tanong ko lang, naka-encounter na ba kayo ng ganito? Na yung babae ay tumaas yung katawan? Naka-encounter na kayo? Ako may na-encounter ako last year lang sa hospital na Aligio at Ibibian. Tanda mo ba yun? Pinag-pray ko siya. Alam mo, Pastor Jamalin, gumaganyan pa sa akin, nakaganyan pa, naglalatin pa. Ako si Kristo. Tapos tatay siya sa harapan ko, tapos mamaya nasuka ng dugo. Sabi ng mga kasama ko, Pastor, pag-pray mo na. Tatay ka na sa harapan ko, mula sa bed niya, tayong. Di ba, pag ikay nakadextrose, hindi ka makatayo ng maayos. Possess talaga ng demon. Pero dahil tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, makinig, sila dapat ang matakot sa iyo. Amen. Kaya nung pinagpipray ko, in Jesus' name, maya-maya, nakaka-adlip, tapos bumabalik sa ulirat. Nagsasalita ngayon ng nagsasalita kayo ng mga Latin. Anong gagawin niyo pag ganyan? Di ba? O kaya pag may umaten sa inyo sa loob ng church, Jaira, example na lang, Sunday service dyan, tapos magpapaawit ka, biglang may, na-possess, tapos paikot-ikot doon, nag-exorcist, di ba? Nangagaw ng mic, ano gagawin mo? Ano gagawin nyo? Sige nga, pagbukas nga kayo ng mic, tatawin ko nga kayo. Jaira, tsaka Jolan. Ano gagawin mo, Jaira, tsaka Jolan? Sige. Ano gagawin nyo? Yan, parang possess talaga. Anong gagawin nyo? Jaira? Rebuke? Okay, rebuke. Di ka tatakbo, no? Di ka tatakbo. Oh, praise God. Ikaw, Jolan, tatakbo ka? Ano, Pastor? Kanina po kami tawang-tawa ayun po. Balik tayo. Siguro po, di pa ako nakasaksi ng ganoon, pero kung sakaling may ganyan talaga, yun, hindi tatakbo. Hindi tatakbo.
Tatago lang konti, no? Opo. Ano? Actually, naranasan namin yan dito. Alam mo ba, ma-share ko lang, kasi minsan napansin ko di ako masyadong testimony. My first anniversary dito, Pastor Jamalin, speaker ako. The first anniversary ng church sila, kasama ko sila JB, sila Pastora. Alam mo, nagmi-ministering na kami, Pastor Juban. Ito nangyari, Pastor Juban. Nagputukan lahat yung putukan yung sound system, tapos di gumana yung gitara. Tapos, first anniversary, daming tao. Speaker ako eh. Alam mo, maya-maya, abang nagpapawit na si Pastora, naglalabasan yung mga poses. Ang mga pa yan, may testimony. Sino kasama ko doon? Kasama ko ba kayo? Kasama ko sila, mga kabataan ko dito. Kita ko talaga sa loob ng church, ang daming poses. Kahit isang tao, yung malit lang na tao, apat na ang naghawak sa kanya, di kaya eh. Tapos ang sabi niya pa sa amin, hindi ko bibitawan ng batang ito, sabi sa amin. Habol-habol ko, hindi mo pala bibitawan na? In Jesus' name. Alam mo Pastor Jemeli, pag bumabagsak siya doon sa semento, alam mo parang bomb, tapos natayo kagad. Alam mo parang kutsyon, ganun siya, natayo kagad. Anong pinakita sa akin ng Lord? Tapos, ang sabi pa ay ganito, ito yung danger. Tinanong ko yung pastor, sabi ko, Pastor, yung mga pinag-pray ko sa unan, sino yan? Mga leader ko po yun. Mga leader niya, kasama niya sa evangelism. Mga leader pa yun, ha? O, anong ibig ko sabihin? Makinig. Hindi makinig. Pag ikaw ay lead ng Holy Spirit, anong punto de vista ko? Pag ang nag-speaker ay lead ng Holy Spirit, may storbo talaga sila. Storbo talaga. May storbo yung bad spirit, may lalabas talaga yung ugali. Tingnan mo, Jolan, noong pag may mag-speak na medyo matalas-talas, tingnan mo yung hindi ka makatanggap. Alam mo naman, di ba? Nalabas ka yung pangit na ugali. Nakuha niyo po ba yun? It will reveal. Alam mo kung bakit? Kasi ang Holy Spirit, taga-istorbo yan. Istorbohin ka talaga. Kumbaga, ibubuking ka, ipapakita talaga sa iyo yung kahinaan mo. Hindi para ipahiya ka o hindi para magamot ka. Nakikinig po ba kayo maigi? Anong punto ko di vista? There is no backup of heaven. Tuloy natin, Micah. There is no backup of heaven if we are not doing the Jesus Pattern Ministry. Sino dito gusto nyo dumami kayo? Dumami kayo, mag-multiply. Jaira, siguro nasa 100 kayo, no? Sa church, 100. Ilan kayo sa church, Jaira? Sige. Jaira, ilan kayo sa church ngayon? Maliit pa talaga, Pastor. Okay lang. Okay lang. Pero, gusto nyo na mag-multiply kayo? Yes, Pastor. Do the Jesus Pattern Ministry. Do the Jesus Pattern Ministry. Makinig. Ipang church ay hanggang ngayon ay 28 years na. 30 years na hindi dumadami. Kunin nyo ito. Makinig. Hindi dumadami. Walang nadadagdag. Check ang yung ginagawa kung Jesus Pattern Ministry. Kasi pag hindi Jesus Pattern Ministry yan, mananatiling ganyan yan. Okay. Let's go to the Book of Acts. Ano nangyari sa Book of Acts? Unang preaching dahil they are Jesus Pattern Ministry and Peter led by the Holy Spirit, Pastor Juban, 3,000 got saved. Tama? After a next day, Acts chapter 4, Pastor Juban, and Acts chapter 5, 5,000 added. And then 10,000 added. Tama po ba? And then nag-multiply hanggang. Ano ang pinapakita sa atin ng Lord? If ministry ng Lord yan, makinig, hindi mananatili ng bilang nyo ay 20 or 15 or 30. Makinig, hindi mananatili. Why? Because Jesus Pattern Ministry yan. If Jesus Pattern Ministry yan, bukas ang kalangitan. There is no backup of heaven if we are not doing the Jesus Pattern Ministry. And there is no open heaven. Wala pong open heaven. And there is no, at wala din pong miracle and provision. Tingnan nyo po, ba't ko sinasabi ito sa inyo? Kasi ang Lord, sabi ko kasi ang Lord, ay ito yung truth. Luke chapter 4, 18 to 19. Tingnan nyo po, pag tayo ay led ng Holy Spirit at anointed by the Holy Spirit, anong kapangyarihan meron ka? Si Jesus ay nasa sa atin. Sabi nyo nga kanina, si Jesus ay nasa heart natin. Tayo pinag-arian. So kung ano si Jesus, yun ka. Amen. Luke chapter 4 verse 18 to 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Amen. Sabi ni Jolan, 1 Corinthians chapter 6. Di ako nagkakamali. Sabi mo, Jolan, di ba? That we are the temple of the Holy Spirit. Amen. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Anong trabaho mo, Jolan? Anong trabaho natin? Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral
sa mga mahihirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag mula sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. Isinugo niya ako upang palayain ang mga inapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Amen. That's our job. Sa iyo yan po ang ating trabaho. And you are anointed. Amen. Sabi ko anointed. Hindi lang po yung trabaho ng pastor. Okay, tanungin ko, Jolan, may hawak ka bang life group sa inyo? May nagla-life group ka or sorry, Bible study yung tawag sa amin life group. Magba-Bible study ka ba, bunso? Si Jaira, may Bible study na ba? Magba-Bible study kayo? Meron na kayong hawak? Okay, so pagpatuloy nyo lang yan. As long that you are in line, ginagawa nyo yung pinapagawa ng Lord. Huwag kayong matatakot sa inyong sasabihin because the backup of heaven will accompany you. Ano sabi niyan? God made you bold, Pastor Juban. Hindi ka lang Pastor Juban panloob, bunso. Hindi lang kayo panloob, Junjun. God made you bold. Hindi na kaubad. Ibig sabihin matapang. And He placed His anointing on your life for a reason. Meron kayong anointing. Just believe in the Lord na tinawag ka. Meron kayong anointing. You are called to speak the truth in love, Pastor. Lay hands on the sick, cast out demon, and lead people to salvation. Pakinggan nyo. Ito, kanino ko ito nakita ng isang araw lang sa Journal of God. Sabi ni Dr. Samral o basta the Journal of God. If ang church ngayon na sinasabi ay church ng Lord at walang signs and wonder, magtanong ka na, big question. Because ang full gospel at ang believers of Christ, they are moving in signs and wonders. The apostolic prophetic anointing is moving in signs and wonders. Not just in teaching, doon yung nag-move sa signs and wonders. Amen po ba? Kaya nga ito nakakalungkot. Why? Because of the lack of knowledge and because of hindi alam paano gawin o kaya because of the ignorance. Kaya nga minsan nakakalungkot. Kung maniwala ka dito. Nakakalungkot, di ba, Jolan? Membro ng Yule Pongpong, minsan makasakit sa kasing-kasing. Nagpapabakok gamot sa albularyo. Nagpapatawas. Nagpapahilot sa albularyo. Makinig, is a curse. Ang sabi sa Leviticus, pakinig kayo maigi. Is a curse. Ang sabi sa Leviticus, huwag kayong magpapahipo, huwag kayong magpapakonsulta sa mga albularyo sapagkat itatakwil ko kayo, sabi ng Lord. At ituturing ko kayong marumi. Now, kanino inaasa ng Lord? Tayo ay may kapangyarihan, kaya lang din natin ginagamit. Amen? Binabalik ako ng Lord sa ganitong talagang teaching. Sabi sa akin ng Holy Spirit, anak, walang problem sa mga teaching mo, malalalim na. Pero makinig, yung ipaunawa mo sa kanila ng bawat isa may kakayahan, may kapangyarihan. Nakikinig po ba kayo maigi? Kaya nga pag may sakit, you pray, Jolan. Huwag nyo rin tayo si Pastora Lita. Pag may sakit sa pag-pray, yung people pag-pray, lay hands mo. Speak life, speak life, speak life. Amen. Amen po ba? That's why anong trabaho? Lay hands on the sick, cast out demon, and lead people to salvation. Let's go out. Don't believe in the lies of the enemy that you say you are unqualified, hindi ka karapat-dapat because of your past. Hindi ka karapat-dapat mag-lead, hindi ka karapat-dapat maglingkod. Ipaalala mo din sa demonyong yan. Kaya nga, nakakatuwa nga nabasa ko eh. Kaya huwag nyo na daw gamitin yung word na yawa. Kasi napa-social pa ng konti yan, yung mga pa. O kaya yung tawag doon? Direct mo na talaga, demonyo ka. Direct mo na talaga. Don't believe in the lies of the enemy that you are unqualified or unready. Step out in obedience and what God has called you to do. Amen? With all your might and watch Him use you powerfully. Ito lang simple. Makinig. The enemy, makinig. Hindi natin mortal na kaaway. Uy. Nag-agree ba kayo? Jaira? Si Satan, hindi natin mortal kaaway. Nag-agree kayo? Wala ko kausap. Because clear ang Bible. Ang sabi ng Lord, siya'y tungtungan lamang ng ating mga paa. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 15, anak tayo ng Diyos, daddy natin na si Jesus. Makinig, tungtungan na natin siya paa. Satan is hindi natin siya greatest enemy. The greatest enemy mo, makinig, sarili mo. That's why habang nakapakinig ka ng mga ganito, is a grace. The grace of God that teaching you to you para
Mag-govern mo ang iyong sarili. Amen. Amen po ba? It's a grace. What God has called you to do with all your might. Pakita natin yung verse. Tingnan natin yung verse. Marcos 16:17 to 18. Anong sabi diyan? Marcos 16:17 18. This sign will follow to those who believe. Amen? Those who believe. Ang mga sumampalataya ay binibigyan ko ng kapangyarihan. Kapangyarihan na gumawang himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Amen. Naniniwala kayo sa tongues? Di ba speaking in tongues? Naniniwala kayo? Jaira, naniniwala kayo? Okay, tingin kayo kay Pastor. But itong sad to say, maraming tongues ngayon, makinig, nagiging ritual. Yung tongues mo, dapat mag-upgrade. Nagiging ritual na lang siya. Hello? Paano mo nalaman na nagiging ritual na hindi ka na na-edify? Because ang tongues, edify yourself. At ang makinig, at ang tongues reveal to you the hidden things. Okay, medyo napalayo konti. Balikan natin. Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Tatanggap kayo ng kapangyarihan. You have a power. Then those who have the Holy Spirit, may kapangyarihan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo maigi? And starting right now, let's go. Lalabas tayo. Amen? At magde-declare tayo. Ang aming church will never be the same again. Amen po ba? Kaya sinabi ko kay Jaira, maniwala ka, this year is the year of breakthrough. Amen po ba? Breakthrough sa church ng bawat isa. Amen? Kahit hindi maganda nangyari, just confess, Lord, I believe this is the year of breakthrough. Ang sabi, you shall receive power. You shall receive power. Power to do the impossible thing. Amen po ba? Ka-MD, every door you close in obedience, create room for God to enter with what only He can provide, build or heal. Ulitin ko again. Every door you close in obedience, sinasaraduan mo sa pamamagitan ng pagsunod, creates room for God to enter what only He can provide, build or heal. I prophesy right now na ang buhay ng bawat isa will never be the same again. Amen? You are more than conqueror. You are led by the Holy Spirit. You are blessed coming in and blessed going out. You are more than conqueror. You are a head and not a tail. Amen po ba? You are a head and not a tail. You will never be the same again. You are a finisher and not a quitter. You are more than conqueror. You are led by the Holy Spirit. Amen po ba? You are led by the Holy Spirit. At deklara mo, I will never be the same again. Ever and ever. I will never be the same again. Amen po ba? Just believe on it. Amen? Ito, alam nyo na ito. Kaya lang minsan nakakalimutan natin. Alam mo kung bakit, mga pastor, mga leaders? Kasi pagka nagawa ka ng message, kapokus ka lang doon sa walang masama. Pero lagi nyo tatandaan, galing sa akin, glory be to God. Pag ang ating tinuturo ay hindi pinapaturo ng Lord din, makinig, walang backup ng heaven. Aray. Walang backup ng heaven. That's why this is the heart of God. Tingnan mo po, the heart of God. Sabi ko, the heart of God. Marcos 16:15-20. At sinabi ni Jesus sa kanila, sinong kanila? Ikaw at ako. Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Jaira, Jolan, wala pa kayong pasok, How I pray, magkaroon kayo ng campus ministry kung saan kayo yung nagli-lead. Amen po ba? Kayo yung nagli-lead. It's about time mag-arise and shine. Ang sino mang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Tingnan niyo po yung kapangyarihan natin, ha? Makinig, na binigay sa atin ng Lord. Ang mga sumasampalataya, Jolan, ay binibigyan niya ng kapangyarihan gumawa ng himala. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng iba't ibang wika.
Amen? Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom man ng lason. O huwag kayong uminom ng lason naman. Ha? Baka naman gawin yung extreme. Patay tayo dyan. Ha? Kasi sinabi ni Pastor. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Tingin, gusto nyo lumakas? Gusto nyo manumbalik ang first love nyo kay Lord? Gusto nyo ba talaga? Manumbalik ang yung first love kay Lord? Pakitas ang kamay. Pakitas ang kamay. Manumbalik. Makinig. Gawin nyo itong sinasabi ko. Labas. Gusto nyo manumbalik yung pagmamahal nyo sa kaluluwa? Labas. Kasi masyado kang nakakulong sa comfort zone. Minsan ang church nagiging comfort zone. Gusto mo makita mo na kasama mong Panginoon? Labas. Wala akong kausap. Alam mo kung bakit? Pag ikaw ay guitarist, matuto ka dun sa gitara mo. Masakit ito sabihin. Makinig. Masakit ito sabihin. Amen? Amen? Walang naboborn again na gitara. Tao po ang naboborn again, hindi gitara. Walang pinapalayas na gitara. Wala akong kausap. Nakikinig ba kayong maigi? Soul po. Kaya pag ginawa natin yung minutes na pinapagawa sa ng Panginoon, the new life, para sa son will never be the same again. Itong problem, kitinan nyo, pagka hindi na umahayo ang pastor, hindi na nagla-life group ang mga leader, wala nang life group, makinig, tingnan mo ang danger, Jaira, kayo nagkakagatan. Nagkakagatan, nagpakakapansinan. Napapansin mo yung mali ng may isa, bawat isa. Alam mo kung bakit? Nasa loob lang kayo lahat. Tama? Hello, nakikinig mo ba kayo? Pero pag ginagawa mo yung assignment mo, pag galing mo sa labas, pagpasok mo, lakas mo. Tapos every Sunday, makinig, may dala ka laging kaluluwa. Makinig, una-una, tuwang-tuwa si Lord. Pangalawa, tuwang-tuwa ang pastor mo. Alam niyo, gusto niyo ba makatulong sa amin? Bilang pastor niyo? Ha? Mag-evangelism ka. Mag-win soul ka. Alam mo, isa yan sa magpapangiti sa amin. Pag may dala si Jolan na bagong kaluluwa, napapangiti talaga ako. Dito po sa amin, ha? Meron akong isa sa workers ko ngayon. Galing siyang kulungan. Pero alam mo, Pastor Juban, ilan yung life group niya? 5. At bawat life group niya nagko-compose ng 10 hanggang 15. At yun ang iniikutan ko. Nakita niyo po ba yun? At nakakatuwa kasi ba ako dinadagdag. Ulitin ko again, huwag niyong kalimutan. Amen po ba? Kaya nga, makinig kayo maigi, ha? Tingnan niyo po anong ginawa din sa verse 18. Sa verse 18, verse 19, pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoon ay nakyat sa langit, tumupo sa kanan ng Diyos, umayot ng aral ng mga alagad sa lahat ng dako, tinulungan sila. Tingnan niyo po, ito mong backup, Jolan. Tinulungan, sabay-sabay, tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Anong ginawa, Jolan? Pinatunayan niyang totoo ang kanilang pangangaral sa pamamagitan ng mga himalang ipinagkaloob niya sa kanila. The Lord accompanied them. Hello. Gusto niyo ma-accompany ang Lord sa buhay natin? Let's go out. Let's go out and preach the gospel. Amen po ba? Hello. Ito, hard ito. Masakit ito, ha? Hard. Ito, hard. Lunok lang, lunok. Lunokin mo laway mo. Nung nakaraan, sabi ko, pag ikaw ay leader at hindi ka nagtatights, hindi ka patunay na leader. Idagdag nyo ito. Pag ikaw ay leader at hindi ka nag-win soul, hindi ka leader. Tingnan mo, para malalaglag ka sa upuan mo. The word leader, Pastor Juban, merong tagasunod. Merong inaalagaan. Okay. Tingnan mo. Diba si Jaira, napakagatuloy si Jaira sa labi. Di ba? Ito yung truth. Kasi makinig. Isa sa magpapasaya sa Panginoon tuwing araw ng linggo. Makinig, pag may bagong kaluluwa. Hindi itinayo ng Lord ang New Life Pungpong or CFGM Church dyan sa Kagwait na kayo-kayo lang. You need to go out. Kaya gusto nyo ng breakthrough, pakinggan nyo ito. Kayo na nakapakinig dito, gather nyo, sabihin nyo, encourage nyo yung pastor nyo. Magkaroon tayo ng evangelism. Huwag kayo mag-focus lang sa isang barangay. Labas kayo. Magkaroon kayo ng campus ministry. Ito this year, I plan na ma-resume namin ulit yung campus ministry. Magkaroon kayo ng barangay.
merong kids na evangelism, focus ang ganun. Alam mo kung bakit? Yun, makinig, yun ang magdadagdag sa church. Pastor Jamal, mag-agree ka. Tingnan mo, minsan nakaka-frustrate. Pagka yun na nakikita mo, yun ang pagpangmukha, B1, B2, B3. Alam mo na yung mga mukha lahat eh. Di ba? Pero pag may mga bago, para pag may baby sa loob ng church, ang saya-saya natin. Nag-agree ba kayo? Amen po ba? Anong pangako, Jolan? Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Why? Because ministry ng Lord. Pastor, hindi mo na kagaya. Makinig, hindi mo kailangan sabihin, hindi mo kagaya ni Pastor sabihin, no. You have a unique anointing comes from heaven. Just do it. Unique anointing comes from heaven. Amen? Balikan natin. Last verse. Matthew 28:16 to ano sabi diyan? Then the 11 disciples went to the Galilee, to the mountain where Jesus had told to them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Itong problem. Pag nagda-doubt. Then Jesus said to them, all authority in heaven and on earth is given to me. Jolan, therefore go, Jolan, and make disciples, Jolan, of all nations, Jolan, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Okay, may tanong ako, medyo nilid ako. Sino sa inyo rito pagka bagong attend pa, binabautismo nyo kagad? Pag-attend pa lang sa church, Jaira, ganun ba sa inyo? Kung Jaira, ka-attend pa lang, tapos after 1 week, binautismo kagad, ganun ba? So, hindi dapat ganoon. Dapat dumaan sa process. Pastor, meron kasi sa Book of Acts. Kung babasahin nyo po yun, isinaysay sa kanya talaga ni Felipe. Ibig sabihin, dinisciple siya ni Felipe bago siya bautismuhan. Mag-agree kayo. Biruin mo, binautismuhan mo kagad, tapos bukas makalawa pala, hubog pala, igit pa rin. Di ba? Kasi alam mo bakit? Binautismuhan mo kagad. Kaya nga, tandaan nyo lagi ito, pag ang pastor ay walang alam, tayo ay walang alam, disgrasya ang abot ng church. Ay, kinig. Kaya hindi ka siya binabautismuhan. Itong scripture. Ano sabi? Ano sabi dyan? Therefore, go and make disciple of all nations. Go muna bago make disciple, baptizing them in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Anong sabi verse 20? Sabay-sabay. And teaching them to obey everything I've commanded you, and surely I am with you to the very end of the age. Ano ang key diyan, Jolan? Surely. Siguradong sigurado, back up natin ang Lord. Alam mo kung bakit, Jolan? Kasi ginagawa natin yung ministry ng Lord. Okay, Jolan, tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin kasi worship leader ka eh. Nakikita ko tumutugtog kang nakaraan. Hindi sinabi, Jolan, na go and sing. Hindi sinabi, Jolan, masakit ito sa mga worship team. Kahit dito sa katabi ko, puro worship team to. Hindi sinabi, go and dance. Ang sabi, go and make disciple. Amen? Yes, Psalms 149, I will praise the Lord with dancing. Psalms 149 verse 3. I will praise. Pero di kinuman ng Lord na go and sing. And sabi dito, nakalagay Kaya nga, mabubuksan ka talaga. Kaya nga, ipang ating pinapakinggan ay walang substance ng word. Makinig, wala itong silbi sa atin. Kaya always dapat nag-glorify ang Panginoon. Amen. Okay, dyan lang muna ako. Glory be to God. Amen. Okay, bago kayo mag-iwalay-walay, may tanong ba? May tanong kasi meron pa ako 15 minutes, 9 kami mag-iwalay. Jaira, magtanong na kayo. Jolan, may tanong? Okay. Wala kayong tanong? Talagang matatalino talaga kayo, Praise God. Okay, pag-pray nyo kami, See you on, kailan ba yun? April 12. Dating kami dyan, April 12. See you. Okay, so I hope makadalaw din kami doon kina Jaira. Saan ba, Jaira, saan yung bandang inyo dyan? Malapit lang dyan? Pastora sa kanila? Layo po. Malayo? Sa Surigao del Norte po. Norte kayo, layo. Ano ang tawag dito? Surigao City. Anong bayan? Surigao, basta Surigao del Norte po sa malapit Bislig, Surigao City, Bislig, di ba? Hindi. Hindi, sa kabila po, Pastor. Ay, Sa kabila pa. Sa kabilang dulo, sa kabilang dulo. Makabila. Okay, good lang. Sige. Pero I hope na maka-attend ka pag nagpa-seminar tayo dyan. Amen? Baka makapunta po sa New Life.
Amen. Okay. Excited ako makita again sila Jolan at saka yung mga young people ni Pastor Alita. Paki-regards kay Pastor Alita ha. Wala yata sila eh. Paki-regards kina Pastor Ronaldin. Wala na ba kayo talagang tanong? Sure kayo? Kuya Aris, General, baka may tanong ikaw. Seryoso eh. Praise God. Brother Jude, may tanong? Mark, si Kuya Mark. Mark Pungpong, nandito pala. May tanong? Klaro ba lahat? Wala, Pastor, wala. Wala? Okay, Klaro. sige. Okay, so tayo'y magkaroon na ng breakout session. Okay po. At share nyo yung gusto nyo i-share. Amen? Glory be to God. Sige po, tayo po ay pumasok na po sa ating breakout session. God bless po sa lahat.